Okay. Ito ang the Churches of Christ through the ages. The Philippine Churches of Christ. Mula ito sa North America to the Philippines. Ito na ngayon, dito na po tayo ngayon sa ating bansa, Pilipinas. Malalaman natin kung ano ang mga nangyayari, sino ba ang mga kauna-unahang mga misyonero na nagdala ng magandang balita dito sa ating archipelago. O, kasi maraming isla po tayo. Philippine Restoration History. Mula pala ito 1901 hanggang sa ngayon. 2024 na po tayo. Makikita natin yan ang isla ng ating bansa. Bansang Pilipinas. Nating pinakamamahal. Kaya makikita dito ang Churches of Christ mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Ito na ngayon ang panumbalik nung unang iglesia mula sa Jerusalem na hanggang ngayon sa Pilipinas nakarating na ng mga tao na yon. 1901 hanggang 2024. Ang mga gawain ng mga disciples of Christ, alam natin ito kay Alexander Campbell. Kasi disciple of Christ at saka Church of Christ, yung sa kay Barton Stone. Kaya itong disciples of Christ, ito yung kay Alexander Campbell na talagang ito ang katuruan niya sa kanyang aklat sa nito. Yung Church Restoration History. Ang ibang misyonero na naglingkod o nagtrabaho dito sa ating bansa ay makikita natin dito na malaking bagay sila. Kaya ang magandang balita nakarating dito sa atin sa Pilipinas. Ang ibang misyonero ay dito na sa Pilipinas namatay. Naabutan sila dito ng panahon ng hapon. Kaya ang ibang mga Amerikano, siyempre hapon mainit sa kanila. Dito na sila namatay at sila ikinulong doon sa UST, University of Santo Tomas. Iyon ang ginawang garrison ng mga hapon. Doon nila kinulong yung mga dayuhan. Si William Herbert Hanna, ipinanganak ng 1872 at namatay ng 1948. Siya ang nagsimula dito ng mission sa Manila noong 1901. Pero siya ay lumipat doon sa Lawag noong 1906. Ang kanyang kakayahan, isa sa mga talagang napakahalagang bagay kung saan yung Ilocano na Biblia ay nalimbag. Ito si William Herbert Hanna. Siya palang tulay na yung English inilimbag doon sa Ilocano. Kaya sabi niya, early translators of the Ilocano Bible. Ang source dito si Brother Eusebio Tanicala. Yung sa email niya, yung September 20, 2010. William Herbert Hanna. Ito siya. At saka ito yung Ilocano Biblia na nakalimbag. May mga bago na ngayon ito pero siya ang naging daan kung bakit nagkaroon ng Ilocano na Biblia. Kaya malaking bagay din po siya na sa kanyang contribution sa Church Restoration History. Sa simula, ito si Hannah ay ayaw na dito kay Leslie Wolf yung committee agreement. Ang committee agreement nito, kahit na anong religion mo o anong sikta mo, pwede ka sumama dito sa kay Leslie Wolfe na katuruan. Kaya ito si Wilbert William Hanna ay
ayaw dito sa kay Leslie, sa katuruan niya. Kasi open membership ito ang sa kay Leslie na ginagawa. Kaya si Hana pala nito ay sumulat din sa buhay o talambuhay ni Thomas Campbell. Isa rin siya. Kaya may mga ano dito na binibigay yung mga sa internet. Ano ito yung ano parang ano ito siya pag inano ito makikita ang kanilang mga ginagawa. Isa ito si Herman P. Williams. Nung kapanahon ng away Amerikano-Pilipino, yung mga 1898, ganun ang mga pitsa na yun. Yung nakalaban-laban ng ang Pilipino at Amerikano. Isa pala siya sa mga sundalo na pinadala rito. At ito siya ay Church of Christ kasi nagbibigay siya, nag-sharing siya sa kapwa niya sundalo ang salita ng Diyos. O kaya sumama sa gawain sa Manila doon sa kay William Herbert Hanna noong 1902. Oh. At nang 1906, sumama sa doon sa Lawag. Oh. Na kung saan may malakas doon ng mga Ilocano speaking na mga iglesia. At sila yon ang pinagmulan ng mga kongregasyon nito. May tulong sila doon. O nagkasama sila saka sa ibang kapaterya natin ng mga Ilocano doon sa Lawag kasi sa parte norte na ito ng Luzon. Ito si Leslie Walt dito sa Manila. Joined the work in Manila in 1906. Pero noong 1926 na-terminated siya ng United Christian Missionary Society. Yung napag-aralan natin dati sa Restoration Movement, ang United Christian Missionary Society, isa rin ito sa mga grupo na mga misyonaryo na nagpapadala ng tulong sa kung sino ang ipadala nila sa ibang bansa. Kaya na-terminate ito si Leslie Wolf dahil sa kanyang katuruan na open membership na kahit sino lang pwedeng sumali sa lalo sa Lord Supper, di ba? Hindi pwede dyan yung hindi membro. Kaya ito si Leslie Ball, tinerminate nila ng nagsusupport sa kanya, United Christian Missionary Society. Ito si A.J. Saunders, kasama sila sa gawain dito ni Leslie Wolfe as kasama niyang misyonaryo ng 12 taon. Si Brother Wolfe sabi niya may kasalanan. Kasi ang kanyang katuruan, yung committee plan na open membership, ito ang kanyang tinatanggap kasama doon sa grupo o mga di unimmersed. Ibig sabihin, hindi ito membro ng church. Kasi na-immerse tayo yung member ng church. Sa kanya, ang committee plan, na-immerse ka man o hindi, pwede kang sumama sa kanyang mga gawain. Kaya na-terminate siya. Kaya ito si A.J. Saunders, isa rin ito na nag-oppose o kinalaban niya itong open membership. Mayroong mga sa internet dyan. Pero hindi na natin bubuksan kasi mahabang kasaysayan pa yan. Nang siya ay kumalas doon sa Disciples of Christ, si Leslie Wolf ito, nagpatuloy siya ng kanyang misyon sa Pilipinas ng mga 2 dekada pa, another 20 years. At supported naman siya ng Christian Restoration Association. Doon sa church history natin, itong Christian Restoration Association, isang mga grupo din ito ng mga Amerikano na nagsusuporta kung sino ang ipadala nila sa ibang bansa. Kaya ito ang dito naman sa lumipat
siguro na suportahan ang kanyang gawain kasi tinerminate na siya dahil sa kanyang turo. Kanya ang kanyang gawain ay tumagal ng 40 years o 4 na dekada. No? Ang gawain niya at mga 200 kongregasyon sa mga Tagalog areas o doon sa Luzon ang naipundar o na naipatayo nila kasi nakatayo ng ano parang ano na ito, parang kongregasyon na ito. Oh. Kaya kalahin mo 200. Kaya parte Luzon talaga ang malakas na pwersa ng Church of Christ. Konti lang nga sa Bisaya, konti rin sa Mindanao. Parte Luzon talaga dahil doon sila nag-focus o doon nila binigay ang kanilang panahon para doon sa mga tao sa norte. Ito na kayo sina Juan Baronia, Filino Orlina, Casiano Ilustri, Vidal Baromio, and Leon Banya. Sila ang nagtayo dito, nagtayo ng Manila Bible Seminary. May Bible Seminary para noong Honyo City, 1926. Kaya ito na mga tao nito, galing, palagay ko ito doon sa Tagalog areas na kung saan na ipalaganap ang salita ng Diyos doon ng mga misyonero. Kaya pinadala sila dito sa Manila Bible Seminary upang mag-aral. Kaya yon siguro ang kwento ng mga tao nito. Si Baronia, Orlina, Ilustri. Parang ang pamilya nito parang parte Luzon, marami ito sila. Nung ikalawang digmaan, yung mga Hapon ay ginawa nila mga bihag o preso yung mga misyonero doon sa UST, itong University of Santo Tomas. Ginawa pa lang ano yan, yung garrison na mga Hapon. Kaya yung mga Amerikano nahuli nila dito ay nakulong nila. Ito si Leslie ang pinag-usapan nito. Isa sa mga ikinulong doon sa UST. Ang mga misyonaryo at ang kanilang mission na makikita dito sa Christian Church Disciples of Christ. Kay Alexander ito. Pagkatapos ng 1906, kung natandaan natin doon sa church history, yung 1906 ito ang first survey na mga reliyon doon sa Amerika. Ito ang unang survey ng Amerika. Kaya nakalagay na doon yung Church of Christ na pag-survey nila pagkatapos niyan. Kaya yung Foreign Christian Missionary Society, pinadala dito si William Herbert Hanna noong 1901 sa Manila Tagalog Provinces Mission. Ito si William pala, siya ang pinadala doon sa Manila Tagalog Provinces. Kaya may translation doon ng isa siya sa mga translators ng English Ilocano na Biblia. Isa pa si H.P. Williams, 1902, pinadala rin siya. At dito rin siya tumulong sa Manila Tagalog Provinces Mission. Doon din siya tumulong ng gawain dito sa Tagalog area. Ito si Leslie Wolfe na noong 1906 na may Bible Seminary sa Manila, tumulong din siya dito sa mga Tagalog. Doon sila nag-focus kasi. Kaya ang mga estudyante dito sa seminary ay karamihan Tagalog. Kasi ito ang kanilang unang misyon doon sa Katagalugan. Saka si Williams, Lawag Ilocos Mission. Si Hannah at si Williams, doon sila
focus sa Lawag, Ilocos Mission. Kaya doon na-translate ang English Ilocano na Biblia. Kaya pinalitan ng United Christian Missionary, ganun pa rin ang gawain. Kasi ito sila nagsusuporta ng gawain dito sa atin. Mga missionary, ito na may mga missionary na tumutulong sa gawain. Si Leslie Wolfis, ang kanyang mga kasama dito, yung mga kasama ni mayroong mga balita na si kapatid Wolfie ay ipinadala ng Christian Standard. Itong The Christian Standard, isa itong publication o Christian literature. Mababasa ito natin. Doon sa kung naalaala natin, nakita natin doon sa Alabama, isa ito sa mga publication ng Church of Christ. Kasama sila ng The Christian Chronicle. Dito nabanggit ang pangalan ni George Pepperdine. Nagbisita ito sa kanila, si George Pepperdine. Nagbisita at nag-sermon doon sa kanilang meeting hall dito sa Cruzada Street, Manila in 1927. Bandang Quiapo ito, ang Cruzada. Ngayon wala na ito ang Cruzada Street sa Manila. Bago ng pangalan ito. Ginawa ng parang suna-suna. At dito din na pag-alaman na may isang kapatid din mula sa Amerika na si H.G. Castle. Nagturo din doon ng mga subjects sa kay Leslie Wolfis School doon sa Cruzada. Itong Cruzada, yung Cruzada Street 1927, wala kang makita ng mga ano, Quiapo, Manila. Ngayon wala na ito. Pero mayroon pa ito. Naging soon na ano na ito. Soon 289 yata. Kasi suna-suna na ngayon doon sa Manila. Pero yan ang forma niya. Yung mga sasakyan, mga luma pa. May kalisa pa nga. Yan ang Cruzada Street noong 1927 na kung saan dyan ang Bible School ni Leslie Wolfie. Ito ngayon ang Church of Christ at Cruzada. At ito sila ay Pentecostal. Dahil gumagamit sila ng instrumento at ang speaking in tongues. Ito ang sa Cruzada ngayon. Mayroon pa ito ngayon. Kasi ito na ngayon ang Zone 289. Makita natin dyan mayroong may building sila dyan. Ewan ko kung kanila yan. O umuupa sila. Pero para mga 5th floor ang building, malaki. Diyan ngayon sa may Zone 289. Yan ang Church of Christ sa Cruzada. Kaya naging Pentecostal sila. May isang estudyante, si Brother Wolfie, na isa din siyang instrumento para masimulan ang iglesia doon sa Muñoz, Nueva Ecija. Para ma-convert nila ang mga Villanuevas o Villanueva. Ito na mga apelyido, talagang well-known ito sa Church of Christ. Kahit sino, pag sinabi mo na Villanueva, kilala ka kanila yan. Noong 1930, isang estudyante na galing doon sa Bible Seminary, nagsimula siya doon sa Muñoz, Nueva Ecija. Kaya itong mga Villanueva, mula pala ito sa Nueva Ecija, na nag-migrate lang doon sa Mindanao. Kaya nasimulan na ang isa-isahin na sila para sa pagpalaganap. Ito si Pedro Asada, na naging kaibigan ng mga Villanueva, ay isa rin ito sa mga estudyante ni Brother Wolfie. At tinuruan din siya ni Brother H.G. Castle. Kasi si H.G. Castle, di ba, nagtuturo ng subjects doon sa kay Brother Wolfie na seminary school. Kaya ito si Pedro Asada, nakapag-aaral rin sila doon.
sa Bible School. Kaya meron silang background. At ang turo dyan ay siyempre galing din sa Biblia. Mga Church of Christ din ito. Wolfish contribution to our work. Ano ang mga naiambag ni Wolfie sa gawain dito sa Pilipinas? Leslie Wolfe, Missionary 1906, sinimulan na yan, yung Bible Seminary. Tapos si H.G. Cassell, misyonaryo ng 1928, nagturo dito sa paaralan ni Leslie Wolfe. May subject sa dyan, itinuro. Saka kay Leslie Wolfe din galing yan, may isang hindi kilala na estudyante sa Muñoz. Yun siguro hindi kilala ito. Kasi estudyante lang sana pinadala para turuan yun si Villanueva. Unnamed ang sabi. Hindi kilala kung sino pangalan niya. Ito si Pedro Asada, isa ito sa mga estudyante ni Leslie Wolfe. Kaya alam natin itong ang pangalan niya talagang matunog na ito. Lalo doon sa Mindoro. Kaya si S.G. Cassell, isinama niya ito si Pedro Asada. Palibasa ay nakapag-aral sa missionary o sa seminary, ginawa ng translator ito si Asada. Kasi English mahirap yun maintindihan. Kaya ginawa ng translator ito si Asada. Kumuha sa ng isang estudyante. Tsaka itong hindi naman kilala na estudyante sa Muñoz na convert dito si Simprosio. Antonio Villanueva, Muñoz Church of Christ noong 1930. Kaya simula pala doon sa Muñoz Church of Christ 1930. Dito na sa sa Nueva Ecija na yan. Sa isang estudyante na hindi pa kilala ito. Ito ang kanyang produkto. At saka si Pedro Asada tumulong dito sa pagturo sa kay Simprosio saka kay Villanueva. Mga taga Nueva Ecija ito sila. Saka ang tinuruan naman nila dito ay napunta sa Pinaring Church of Christ. Ito na ngayon sinabi Villanueva, Bilo, Kamag-anakan, Aligre, De La Torre, Bruno at kung sino-sino pa ng 1937. Kaya si Brother Doming Kamag-anakan kasama yan sa mga legend. Isa sila sa mga legend ng Church of Christ. Itong Pinaring, minsan Mindanao ito. Ito ang dating pangalan ng Cotabato. Kaya doon, itong na-convert ng isang hindi kilala sa kanila Asada, nag-migrate dito sa Mindanao. At dito sinimulan ang Pinaring Church of Christ ni kapatid Villanueva, Bilo, Kamag-anakan. Ito na sila ngayon ang nagpalaganap ng katotohanan doon parting Mindanao. 1937, kalay mo, 7 taon. Mula 1930, inabot ng 7 taon bago nakarating ang magandang balita doon sa Cotabato o Mindanao. Si Pedro Asada, pinadala rin doon sa Pinaring. Saka si H.G. Cassell, nandoon din pala. Pinadala rin siya sa Pinaring. Siguro nagbisita lang ito sila. Ang misyon nila dito, di ba? Makita dyan. Ang mga ginagawa ng mga iglesia ni Cristo dito sa Asia ay nagsimula ito sa pamamagitan at sa katulong ni George Pepperdine noong 1886 hanggang 1962. Kasi 1962 dito na siya namatay. Ipinanganak si George Pepperdine ng 1886 at namatay noong 1962. Kaya isa siya sa mga tumulong sa gawain. Ito siya, George Pepperdine. Naging mayaman siya dahil ang kanyang negosyo ay yung mga pisa ng mga sasakyan, Western Auto Supply. Yun ang kanyang mga negosyo. Kaya yumaman siya. Siguro ginamit din siya ng Panginoon na yumaman para masuportahan niya ang mga gawain dito sa Asya. Plano ng Panginoon yan.
para ang katotohanan ay mamayagpag dito sa ating bansa. Itong si Brother Pepperdine, ano pala sa Japan, nagbisita siya. Hanggang China, makita natin dyan. At ang kanyang dalawang anak na babae. Kaya sa Manila, nakita niya ito si Leslie Wolfe. Sa kanyang pagbisita, sabi ni Wolfe, sabi na si George Pepperdine na mula sa Los Angeles at ang kanyang dalawang anak na babae ay nagbisita sa kanila ng huling mga araw ng July. Nag-preach pala siya ng 3 times. At saka binigyan siya ng magandang impresyon kasi magaling ito sa mag-preaching, si Brother Pepperdine. At siya pala ang chairman ng kanyang kumpanya na kung saan may 150 mga tindahan. Nagtitinda siya ng mga spare parts ng mga sasakyan. Isa siyang conservative brethren. Alam natin ang conservative kasi dalawa yan eh. Conservative na kapatid, talagang maigpit yan. At ang isang liberal na kapatid, siyempre pa okay lang ang liberal. Basta hindi ka nagkasala, gawin nila yan. Kaya Christian standard ang sinasabi diyan. Ito, conservative ito si Pepperdine. Hindi ito nag-observe ng Christmas. Pero mga liberal, ganun lang. Ang kanilang ano. Noong 1928, may isa pa siyang biyahe na pumunta sa Asya at huminto sa doon sa Hong Kong, stopover sa. Nakita niya ngayon ito si George Benson. Ito si kapatid Benson ay pinalabas ito sa China, di ba na doon sa yung sa Hong Kong? Dahil may away-away doon, Hapon saka insect, nagkagulo doon. Kaya ito si Brother Benson, pinalabas sa doon sa China na mga komunista. Kaya si Brother Pepperdine, sinabi niya, parang hinikayat siya niya pumunta ka sa Pilipinas. Sa pagbalik niya, sabi niya, until he could return, si Pepperdine ang nagsabi nito. At si Pepperdine, isuportahan sa ng $431. 20 siya na, 1928. Parang times 2 lang yata yan dati. Sa kanyang sa kanyang gagawin, venture. Parang mag-isa sa dito sa atin. Ang source na si Kenneth Wilkie. Ganyan ang support niya, 431. Courtesy of Brother Alvin Tanicala. Yan ang mga contributor na nagpapatunay na ito ang mga nangyayari sa restoration, history dito sa atin. O si George Benson. Kaya itong si Brother Pepperdine, dahil sa kanyang kabutihan, sinuportahan niya. Ito si Ralph Brasser. Isa rin pala ito si Ralph Brasser na nakatanggap ng biyaya mula kay George Pepperdine. Si Ralph Brasser ay nagpatayo doon ng Philippine Bible College sa Tayog, Pangasinan. 1948 o question mark pa, hindi pa kung talagang 1948. Pero si Ralph Brasser ang nagpatayo doon ng Philippine Bible College sa Tayog. Sabi ni Ken Wilkie, ang sumulat nito, alam niya, ang talagang yung puso't damdamin ni Pepperdine na kung saan ang Panginoon ang nagbigay sa kanya ng mga biyaya na kung saan ginamit niya rin dito sa Pilipinas. O 1960-61, sina Brother Wilkie dito na sa Pilipinas ng mga 60s nito bago siya pumunta ng Pilipinas. Kaya si Pepperdine, naramdaman niya na yung Old Southwest Church of Christ ay naging sponsor
nila dito sa Pilipinas sa mission work. Kaya si Brother Wilkie, nasuportahan din pala ito ni Pepperdine. Sinabi na yan. Sila ni Margie and me in our Philippines mission work. Kasi kasawa ito si Sister Margie ni Brother Ken. Sa panghihikayat ni Hugh Steiner, isang graduate din ng Abilene Christian College. Sa Texas ito. At si Batchel Barrett Baxter, president ng Abilene Christian College. Si George Pepperdine, pinunduhan niya ang mga gawain dito sa isa rin siya pala sa nagbigay ng kanyang pira dito sa Pepperdine College. University na ngayon sa Los Angeles, California. Noong 1937. Dahil mayaman siya eh. Mayaman siya. At ang ginamit siya ng Panginoon na ang kanyang pira, ibigay niya. Kaya nagpatayo din siya ng Pepperdine College. Kasi gusto niya na maraming mga mag-aaral. Si George Stuart Binson, 1898 to 1991. Na naging missionary siya doon mula sa Hong Kong. Yung 1925 sa Hong Kong siya nito, si George Binson. At dumating sa doon sa Hong Kong, nakita niya ito si Ju Hoc. Hindi ba yung napag-aralan natin, yung Restoration Movement sa Hong Kong? Si Ju Hoc, isang insik ito na naging doktor doon sa Amerika. Kaya nalaman niya itong mga katuruan doon sa Amerika, baka doon sa nabautisuhan, at siya ang nagpatayo ng Christian Church sa Hong Kong. Parang ano na ito, mga samahan. At sinabi na sa kanya na kailangan sumama sila sa Churches of Christ. Makita natin ito sa kwento sa Keystone Campbell Movement. May encyclopedia ito, page 36. Kasi sa mga historical books natin ito kinuha ang mga nangyari sa kanila. Ang sinimula niya na misyon, 500 milya doon sa kaloob-looban ng mainland China. Doon siya nagsimula, 1925. Kasi kasama sa doon sa Hong Kong, restoration history. Kaya doon siya nagsimula sa China. Dahil doon sa mga away-away, doon sa mga Rusya at saka mga komunista, kaya ang ginawa dito ng mga kapatiran, in-advisean sa niya, umalis ka muna dito. Yung mayor ng bayan ng kanton ito, good friend niya, yung magandang, mabuting kaibigan niya. Niya, umalis ka muna ito dahil magkagulo-gulo ang lugar nito sa Canton, China. Doon sa loob, interior. Kaya ang ginawa sa kanya, pinatakas siya sa kalagitnaan ng gabi ng kanyang mga kapatiran, Chinese converts. Kasi marami na silang mga na-convert doon. Kaya tumagal muna siya ng ilang buwan doon sa Canton bago siya nilipat sa Hong Kong noong early 1926. At nagsimula siya ng kanyang gawain sa Hong Kong. Si Emmett Lucky Brudos, 1896-1942, ay dumating para pagkisamahan siya noong 1927. Kaya marami ng misyonero na dumating. At gumawa sila ng mga kanilang gawain dito sa Hong Kong. Sa mga paligid ng Hong Kong areas. Yun ang kanilang ginawa ni Emmett Lucky Brudos. Si George Benson na kasama niya. Noong 1928, tinawagan siya na kung gusto niya gagawa ng misyon na gawain dito sa Pilipinas sa mga ilang buwan,
Kasi si Pipirdan, alam niya na rito ang Pilipinas. O, kaya sabi niya kay George Benson, pumunta ka sa Pilipinas at gumawa ka doon ng missionary work ng mga ilang buwan. Kaya 1928, dumating dito si George Benson. Oh, si George Pepperdine, sinuplayan niya rin ng $431 para sa gawain ng pagpalaganap ng magandang balita sa Pilipinas. Ang source nito si Kenneth G. Wilkie. Totoo ito kasi pinatunayan ito ni Kenneth G. Wilkie. Kalay mo, 431 ang support. Mga 1928, Kaya ang Doliano, times 2 rin ata, ano. Oh. Ang si Benson, ang ginawa niya ng misyon doon sa Pulasahi. Aywan ko kung alam ito ng mga taga Mindoro, where kung saan ang barko ng Amerikano ay nakadaong doon at saka sa Mansalay. Oh. Ang lugar na ito ay southeastern side ng Mindoro. Oh. May map na in-next slide natin. Doon siya pumunta ng 1928. Oh. Tumagal sa Mindoro ng ilang buwan ng panahon ng 1928 at bumalik siya sa China para itayo yung Canton Bible School. Yun ang bumalik siya. Pero ilang buwan sa doon sa Mansalay at saka sa Pulasahi. Ito ang mapa ng Mindoro. Ito ang Mansalay. Ito. Tabing dagat pala yan. Kasi ang barko ng mga Amerikano dito nakadak o nasa pier. Kaya dito sa tumira siguro sa barko ng mga Amerikano. Kasi wala nabanggit na kasi ilang buwan na naman siya. Kaya marami rin silang naturuan. Hindi ko lang makita kung saan ang Pulasahi dito sa mapa na ito. Pero yan ang Mansalay. Isa yan sa lugar na kung saan diyan sinimulan ng mga Binson at ang katulong na si Brudos ang pagpalaganap ng magandang balita. Ang mga komunista ulit, bumalik sa Canton, itinaboy naman ulit siya ng 1936 kasi kasagpon. At sa panahon na ganyan, yung Harding College Administration, sinulatan siya. At binigyan siya ng katungkulan para siya ang maging ikalawang presidente. Harding College, talagang ano yan. Kilalang kilala na Christian Church of Christ Christian University. University na ngayon ito. Hindi lang college. Kaya tinawag siya. Kasi itinaboy naman siya ng mga komunista doon sa China. Ang Harding College ay isa ito kung saan nasa binit o verge na maging mabankrupt o bankruptcy. Malapit na mabankrupt ito ang Harding College. Kaya siguro tinawag siya para siya ang ikalawang presidente. At si Benson ang gumawa ng paraan upang maibalik ang kalusugan. Siyempre nagkasakit. Kaya nag-nurse siya ibig sabihin, gumawa siya ng paraan upang maibalik itong eskwelahan. Hindi na mabankrupt. Kaya magaling ito si Benson siguro sa administrative na mga bagay. At naging Chancellor of Oklahoma Christian University pa siya. Kaya yung ang edukasyon nito malawak. Kasi hindi ka basta-basta maging chancellor ng isang university kung wala kang pinag-aralan. Baka mga attorney ito sila siguro o kung mga doktor o philosophy na ito sila sa kanilang mga edukasyon. At ginawa din siyang isang parang naging influensya siya. Dahil iniligtas sa yung Harding College, siya din ang isa sa mga
nagbigay ng lakas na isalba niya ang Faulkner University. Oh. Siya rin. Kasi siguro in the verge o bankruptcy rin siguro ito. Kaya kinuha naman siya doon at dinala sa Faulkner University. At nakagawa pa sila ng eskwelahan doon sa Zambia. Afrikana ito. At ito ay ipinangalan sa kanya. Kalayan mo yan. Sa kanya pa ipinangalan yung pinatayo yung university. Ang kanyang moralidad ay nagbibigay ang ito ang papatunay sa kanya na marami kung bakit isa sa mga membro sa pag-ahikayat kay Ronald Reagan, graduate of Eureka College, affiliated with the Disciples of Christ. O kay Campbell na katuruan ito, Alexander Campbell. Kaya isa ito siya sa isang instrumento para ito si President Ronald Reagan ay mapunta dito sa Church of Christ o Disciples. Diba? O si Emmett Lucky Brudos, kasama ito sa Hong Kong. Wala tayong malaman tungkol sa kanya. Wala tayong maraming alam tungkol sa kanya. Kundi siya ay kasama ni George Benson sa Hong Kong. Ito lang pagkaalam natin kay Emmett Lucky Brudos. Walang masyadong kwento tungkol sa kanya. Si Brother Brudos ay isa ito sa kapatiran na kung saan naniniwala sila ng premillennialism o premillennialist. Kaya maraming Church of Christ. May Church of Christ premillennial. May Church of Christ One Cup. May Church of Christ Instrumental. Kaya sa Amerika, marami ang mga Churches of Christ doon. Sa atin, Church of Christ 33 AD. Wala tayo, tsaka conservative ang sa atin. Kaya si Brother Brodos, kasama ito sa mga naniniwala ng premillennial. 1,000 years pa dito sila, natatagal sa mundo. Paano sila tatagal? Mapupugnaw na nga ito. 2 Peter chapter 3, verse 9 to 11, lahat ng bagay mapupugnaw. Saan sila dito mag-ari pa ng 1,000 taon? Wala na. Kaya ang turo nila hindi na mapatunayan yan. Umalis din pala sa China. Ito si Emmett Lucky Brudos. Pagkatapos ni Benson. At sinabi din ito na nakarating din pala sa ng Pilipinas. Ito si Emmett Lucky. Dito sa Sigo. At namatay pala nga dito sa during war. May mga 40 ito. 41 to 45 ang gera dito. Kaya ito pala sa namatay sa Pilipinas. Ito si Emmett Lucky. Kaya maraming premillennialist din dito sa atin. Ito si Enrique Casil. Isa rin ito sa ipinadala na suportado ni George Pepperdine. Mula sa Southwest Church of Christ, na kung saan si kapatid George Pepperdine ay elder o matanda pala doon. Si George Pepperdine sa Southwest Church of Christ. Sinuportahan niya rin ang mga Casil dito sa Mindoro. Dito sila naggumagawa. Sa Mindoro sila bumagsak. At nagpatuloy ng kanyang gawain nang si kapatid Benson ay iniwanan sa kanya ang gawain ni Benson sa kanya. At ito ay lumago pa o lumawak ang gawain sa Mindoro. Expanded, grabe mo yan. Kaya maraming susugpa dyan sa Mindoro. Ang klima sa Mindoro ay hindi bagay sa kanila. Kasi parang mayroon silang karamdaman.
ang mga castles nito. Kaya sa kanilang panirahan doon sa Mindoro ay hindi naging maganda. Kaya si Brother Henry nag-ano na lang sa weekend preaching na lang papuntang Mindoro. Kasi doon sa Manila based in the Manila capital, nag-weekend na lang siya dahil mainit ang hindi baka sa Manila mayroon silang magandang akomodasyon. Kaya weekend preaching na lang siya doon sa Mindoro. Malapit lang naman. Kaya nakita ito ni Castle, ito si Leslie Wolfe doon sa Crusada Church, Crusada State, yung kanina. At nagturo dito sa ng ilang subject sa kanyang eskwelahan. Kaya ang ginagawa niya weekend, punta sa Mindoro at mag-preaching. At nakita niya ngayon o nakilala niya ito si Pedro Asada, isang estudyante ng Manila Bible Seminary at naging kaibigan ito ng mga Villanuevas. Doon sa kasi nagtuturo. Ito si Pedro Asada, isang estudyante ito. Kaya siguro nakilala niya ito si Asada, baka matalino rin ito kasi hindi ka kukunin ng mga Amerikano kung mahina ka eh. Kalahin mo maging translator ka sa sinasabi mo. Kaya na si Asada naging kaibigan niya mga Villanuevas. Ito mga Villanueva, mga ano ito, mga pioneer ito. Crossing the streets to make the path straight. Yung kanilang mga ginagawa na kung saan na napunta ang kanilang mga kongregasyon na ginawa. Kaya ito si George Benson missionary noong 1928 doon sa Pulasay at sa Mansalay at yung Pulasay Church itinayo pala ito ng 1928 na ano nila na naging kongregasyon. Hindi na pwede na itinayo kasi nakatayo na. Kaya kongregasyon na lang ito doon sa Pulasay Church ng 1928. At si George Benson din sa Mansalay Church 1928. Kasi parang ilang buwan lang siya eh. Hindi siya inabot ng taon. Kaya ang kongregasyon sa Pulasay at sa Mansalay ay nagkaroon doon ng 1928. Saka si George Benson din, ang katulong na si Henry Castle, missionary, yung sa late 1928 na, o yung huli na siguro mga October, November na ito. At saka si Henry Castle, pumunta rin sa Pulasay Church. Ng taon na yan. At saka sa Mansalay Church. Kasi nakarating din sila ng Mindoro. Kasi ipinagbilin sa kanya ni George Benson ang gawain doon. Kaya hanggang ngayon, mayroon pa doon. At ang Kalapan Church, 1928 din pala ito. Dumating. Kaya magkasunod-sunod ang Kalapan. Pero nauna yung Pulasay at saka Mansalay. At saka si Henry Castle, ay yung Nauhan Church. Sumunod naman pala, Nauhan. Magkatabi-tabi na ito, Kalapan. Diba? Mula sa kay Castle din, si Pedro Asada na ngayon ang ginawa niyang parang, kasi may rapan pag walang translator, yung mga missionary. Kaya si Pedro Asada na isang estudyante niya doon sa Manila Bible Seminary o Manila Bible School, kinuha niya ito si Asada. Saka si Asada, tumulong sa gawain sa Pulasay at saka sa Mansalay. Iyon ang mga kwento dyan. At sa Kalapan. Kasi translator nga siya eh. Mahirap na at saka sa Nauhan. Kaya siya nagpapaliwanag kung ano ang sinasabi ni Castle. At saka yung Kulambugan, Lanao Church, doon na sa Mindanao na ito. Mula sa dito sa Mindoro, nakarating na ng Kulambugan, Lanao Church, 1939. Kalaya mo yan? 1928. Ilang taon yan? Bali, 11 taon bago nakarating doon sa Kulambugan, Lanao Church. Pero sa simula, 1937, nandoon na sa Cotabato ang Church of Christ.
Ito lang ang extension work na ginawa ni Castle na nagkaroon ng kongregasyon sa Kulambugan Church noong 1939. At si Pedro Asada doon sa Pinaring Church of Christ. Pinaring 1937. Kaya bago sa kinuha ni Castle na maging translator, galing na si Asada doon sa Pinaring noong 1937. At saka si Castle pumunta na rin doon sa Pinaring. Sama-sama na sila doon. Saka yung Bulalakaw Church. Parte rin Mindoro ito. Mga lugar ito sa Mindoro. Ang mga kapatiran sa Mindoro ay naalaala nila ang magandang samahan nila ni Brother H.G. Castle at ang kanyang asawa. Siyempre, mahal sila ng mga taga Mindoro. Alam mo naman sa atin, pag misyonaryo, mahalin natin yan kasi sila ang ating kukunan ng mga turo o katotohanan. At ang mga kapatiran sa Cotabato, na kung saan ibinisita ni H.G. Castle noong 1939, ay talagang humanga din sa kanya. Dahil sa kanya mga turo. Kalay mo, nagtuturo siya sa Bible, Manila Bible Seminary. Kaya magaling ito siya. At ang kaniyang konting support na pinadala sa kanila at ang hindi magandang panahon ay hindi sila nakatagal kasi may edad na nga. Kaya ang gusto nila gusto pa nilang tumagal sa isang sa mission field. Saka inabot pa sila ng humigit kumulang 20 taon. Isa ito sa talagang parang ibinigay din sa kanila ng Panginoon na sila ay makababuhay ng ganyang katagal. Yankee Endurance, ano pala ito? New Yorker siya. Ito si Castle. Kaya ginabayan din siya ng Panginoon para magpatuloy ang pagtuturo ng katotohanan. Noong 1941, nung nasa Manila siya at ang kanyang asawa ay pinaligiran ng mga Hapon. Kasama yung ibang mga Amerikano, katulad ni Leslie Wolfe, ang kanyang asawa na si Carrie, at doon sila dinala sa UST prisons o interned o ikinulong sila doon sa UST prisons. 1941, kasagsagan ng gira yan. Ito si Brodos namatay sa kasagsagan ng gira noong 1942. Kasama sila dito sa UST. Si Leslie Wolfe, nung magkaroon na ng liberation sa Manila noong 1945, doon din siya namatay, 1945. Pero ang mga Castle ay mapalad sila na naipabalik pa sila doon sa Amerika ng buhay, na kung saan doon sila ginugol ang kanilang huling mga panahon. Kaya ang Panginoon ang nagbibigay sa kanila ng buhay. Itinakda ng buhay, pero may plano ang Panginoon. Kaya sila ay nabuhay pa ng almost 20 years para gampanan ang kanilang mga gawain. Ito si Pedro Asada, 1942. Namatay pala ito, 1942. Hindi naglagay kung kailan ipinanganak. Pedro Asada ay binigyan siya ng mga gawain para sa Panginoon dito sa Mindoro. Kaya si Pedro, kilala ito sa Mindoro kasi siya ang translator at galing din siya sa Manila Bible Seminary. Ang mga kapatiran sa Kalapan, mga Isidro, Villanueva, at ang mga nasa nauhan, ang mga Lumanang. Pero pagkaalam ko, galing sa Palawan itong Lumanang. Pero ang classmate ko si Val, parang galing sa nauhan. Na alam nila na ito si Pedro Asada, magaling ito. Hindi lamang nakasama at interpreter
ni G. Casil, pero siya ay isang Kristiyanos din. No, tunay na Kristiyanos. Na kung saan na siya ay namuhay sa biyaya at sa karunungan ng ating Panginoong Hesus. Kaya kilalang kilala ito ng mga Isidro, Villanueva, Lumanang, ito si Pedro Asada. Kaya maganda no kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano at may ginawa ka, hindi ka makalilimutan ng mga kapatiran. Na nung hindi nagtagal, ito si General Paulino Santos, nagbigay ng panukala na ang gobyerno ay magbigay ng libreng lupa, libreng pamasahe para marami ang interesado na pupunta sa Mindanao. Ito pala yung Jinsan, ano pala ito? General Santos. Kaya doon pala ito nagpanukala na, sige, pumunta kayong Mindanao. Kayo mga taga-Norte o Bisaya, pumunta kayo, libre lupa, libre pamasahe para mag-migrate sa Mindanao. Kaya ito si Asada, umalis siya kasi pribilehiyo nito. Pumunta na galing Mindoro, nagkakawa siya ng homestead o itong mga lupa na ibinigay ng gobyerno doon sa barangay Tubod. Mga ano ito, mga Muslim country ito sa Kalambogan, mga Muslim yan sa Lanao. Yan, mga Muslim yan. Doon sa Kalambogan, may misyonaryo doon na may nagkaroon ng kongregasyon at mayroon doon na mga misyon na ginagawa noong 1930. Kaya noong 1939, binisita niya ang kanyang kaibigan, si Antonio Villanueva sa Pinaring, Cotabato na. Saka kasama si H.G. Casil, na kung saan na-convert nila ang buong kongregasyon. Maliban lamang sa kanilang preacher, si Antonio. Wala. Buong kongregasyon, kaya mo, na-convert nila. Pero yung kanilang preacher, hindi na-convert sa daan ng ating Panginoon. Itong map ng Mindanao. Saan ang Pinaring dito? Itong General Santos pala. Dito pala binigyan ng mga lupa yung mga gusto mag-migrate. Kautusan pala ni Paulino Santos yan. Na libre lupa, libre pamasahe. Kaya maraming nag-migrate dito sa Mindanao, the land of promise. Kaya marami din na converter dito ng mga Kristiyanos at may mga misyonero na nagdala ng katotohanan. Binisita naman niya sa Alip, Buluan, Cotabato. Kaya si Asada ito kasi kilala na sa noong 1942. Sa panahon na ito, wala na si Casil. Kasi si Casil ay nakulong na doon sa UST. Kaya si Asada na lang ang nagbalik doon. Kasi alam niya na yung kanilang mga kongregasyon na kung saan nagkaroon doon sa Mindanao. Pero isa na lang siya. Kaya si Asada, ito na ang kanyang huling pagbisita doon sa Cotabato na iglesia. At pagkatapos niyan, ang kanyang siya at ang kanyang pamilya ay talagang pinatay pala ng mga Muslim, mga panatiko. Dahil ayaw ng mga Muslim ito mga Kristiyano, dahil Muslim sila, kaya minasakir sila buong pamilya. 2 anak niya lang na ang nabuhay. Kaya ito ang nagpatuloy ng gawain ng kanyang ama. Kalahin mo yan, mga loko itong mga Muslim, mga panatiko. Dahil ang paniwala nila, pag nakapatay sila ng Kristiyano, mapunta sila sa langit. Kalahin mo na, anong katuruan yan? Itong Pinaring Church, First Church of Christ in Mindanao. Ito ang kauna-unahang iglesia doon sa Mindanao. Yung Pinaring na Cotabato na ngayon. 1937. Ilang taon na, may git na malapit na dalawang siglo. Ito mga kapatiran, marami na rin sila.
Black and white pang picture ito. Kasi 1937. No? Yan ang mga picture. Ngayon, buhay pa. Nasa internet kasi ito. Yan ang mapa ng Pinaring. Yan, ang Cotabato. Pinaring yung araw yan. Kaya, Cotabato no ngayon. Itong Bob Soap Evangelist. Itong kilalang kilala ito sa Mindanao. Noong kasagsagan ng araw ng pananampalataya sa Cotabato, ito mga pangalan na ito ang tumayo at kanila talagang pinanindigan ang katotohanan. Ito sila. Si Laureano Bilo, Cornelio Alegre, Antonio Villanueva, Anastasio Saldito, Roman Ortiveros, Melchor Fontanilla. Oh. Kaya ang tawag dito sa kanila ay Babsop. Yan. Di Babsop Evangelist. Mula kay Bilo, Alegre, Villanueva, Saldito, Ortiveros, Fontanilla. Kaya yan ang Babsop. Ilan sila? O, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sila na mga legend. Yung masabi natin na legend. Dahil sila ang nagpasimula ng pananampalataya ng tunay na Kristiyanos o ng Churches of Christ sa Mindanao. Sila ito. Yan si Laureano Bilo. Hindi ko alam kung tatay ito ni Jack. Hindi ko na alam kasi wala akong ano dito. Ito naman si Antonio Villanueva. Yan ang mga picture nila. Na tinatawag na babsok. Oh. Ang kanilang gawain ng mga babsok, ano ang kanilang naging mihura? O ano ba ang nagawa nila doon sa Mindanao? Oh, isasahin na natin. Pinaring Church of Christ, 1937. Yan ang kauna-unahang iglesia sa Mindanao. Sumunod, Midsayap, Church of Christ, 1940. 3 taon. Excuse me. Mula sa Pinaring, ang Alip, Church of Christ, 1941. Mula sa Alip, naging Malingon Church, 1941 din. Central Mangilala, 1941. At Mlang Church, sa Mlang, Cotabato lahat ito, 1941. Lambayong, 1941. Mula sa Mangilala, napunta sa Takurong, yung mga tinifransya. Doon yan, 1942. Mga matibay din ito, mga tinifransya. Kaya 1942, nagkaroon doon ng Church of Christ. At mula sa Pinaring, Cotabato City, Church of Christ. At mula sa Alip, nagkaroon ng San Felipe Church, 1945. At mula sa San Felipe, nagkaroon ng outreach doon sa Marble Church, 1954. Kalaya mo, matagal-tagal din. Nagkaroon ng outreach doon na kongregasyon. Kaya yun ang kanilang ginawa doon, yung mga babshop nito. Itong 6 na mga kapatiran. At mula pala sa Central Mangilala ay Sambulawan Church. Walang pizza dyan kung ano, baka wala silang mailagay na pizza. At saka sa Radya, Buayan, mga Muslim lugar na ito. Tsaka sa Tinumigis Church, mula sa San Felipe. Pero outreach ito ng San Felipe Church, ang Tinumigis. Ngayon, ang kilala ito. Talagang hindi mapantayan ito si Di Pinominon. Kalahin mo yan. Called Laureano Bilo. Kilalang kilala dahil sa kanyang ginawa. Simula noong 1941, siya at ang 4 na kanyang kasama ay nagtayo o nagkaroon ng kongregasyon. Saan ito? Sa Malingon.
Oh, yung kanina may mga pizza. Samlang, Central, Mangilala, Lambayong, Kalanawi, Salunayan, Katidtuan, Kabakan. O Kabakan, yung uh, pinuntahan ito ni anak ni Baderboy, si Archie. O, doon sa Kabakan. At saka Takurong and Katiko. Yan ang trabaho ng Babso. Ito si Mang Duming. Di ba? O, may mga kasama sa na mga nag sabog o yung naglagay ng salita ng Diyos o itinanim nila. O, itinanim nila ang salita ng Diyos sa Kidapawan. O, marami yan, Kidapawan, Coronadal, Banga, Maibo, New Iloilo, Tampakan, Dato Piang, Magpit, Columbio, Tubod, Baroy, Kulambugan, Mainit, Surigao City, Dapa, Pagadian City, Siay, Sambuca del Sur ito, Sindangan, Labasan, Kamangga, Ipil, Titay, and La Castillana and Negros Occidental. Kalahin mo yung dami yan. Dito sa Titay, nakapunta ako rito nung estudyante ko sa Buanga at saka sa Ipil, pinapadala kami tuwing weekend. Mag-preach kami doon, tutulong sa kapatiran. Kaya abutan ng Negros Occidental. Ano ang ginagawa nito ni Pinominon Laureano Bilo? Ano ba ang kanyang paraan? Siya ay nakipag-usap sa kanyang mga kamanggagawa. Kung sila ay nagtatrabaho sa palayan, field ito, ang kanyang kamay ay gumagawa o nag-aani. Pero ang kanyang baba ay gumagawa ng preaching. Try mo yan. His hand did labors while his mouth did the preaching. Try mo yan. Nag-aani siya kasi sa amin kayog ang tawag diyan. Pero ang baba niya siguro sabi niya, isang iglesia lang ang tinayo ng Kristo. Yan siguro isa sa mga sinasabi niya. Kaya naging pinuminon siya sa buong kapatiran. Sabi niya, nagpalaganap siya sa mga mayaman at saka sa mga mahirap. Pare-pareho yan, wala sa kanyang mayaman o mahirap. Sa mga profesional at sa mga hindi profesional, doon sige, patuloy sa mga politiko at sa mga ordinaryong mga tao at mga kababaihan. Yan ang kanya palang sistema o yung kanyang method na ginagawa. Mag-present siya sa maraming mga tao habang siya ay naglalakad sa daan. Kalahin mo yan. Street preaching ito. Habang nagtatanim ng palay sa palayan o sa basakan sa amin doon, at kahit na siya ay nag-aani. Habang nagtatanim siya, kasama niya yung nagtatanim din doon, sige ang preaching niya, karayan mo yan. Yun pala ang kanyang ginagawa. Kung nag-aani na, doon pa rin siya. Siyempre, makinig yung nag-aani. Mag-ingat lang, baka masugatan ka. Yun ang ano. Pero sige ang paliwanag niya. Kung nagtuturo niya sa kanyang barbero, habang ginugupitan siya, kalahin mo yan. Sa atin, magawa ba natin ito? Ginawa ito pala ni Brother Bilo, si Laureano, habang nagpapagupit siya. Kasi ang gupit minsan 30 minutes, kalahin mo yan. Maitanim mo kagad yung salita ng Diyos. Malaking bagay yan. Mag-preach siya sa mga waitress, at saka sa ibang mga kumakain sa restaurant. While eating in a restaurant, sige ang preach na. Kaya siguro talagang matapang siya. Kumakain ka na nga, pero sige, sa mga waitress, siguro pag nag-serve, ito ang tunay na iglesia, itinayo ng Panginoon. At dito ang kaligtasan. Yan siguro ang ginagawa niya. At saka sa ibang mga customer. Baka sabihin na nabubuwang na ang tao nito o naluloko na habang kumakain siya, sige ang salita.
Pero yan ang kanyang ugali. Habang sumakas siya sa mga sasakyan o sa mga bangka, sige ang preaching niya. Makikita natin dito minsan sa mga bus, may nagpe-preach. Itong ginawa ni Brother Bilo sa mga bangka. Minsan magtawid-tawid yan sa Mindanao. Minsan ferry boat lang ang sakyan dyan. Kaya ang preaching niya, yan ang kanyang talagang method niya o kanyang paraan. Kaya noong 1965, nagkaroon siya ng 60 debate sa mga denominasyon sa iba't ibang reliyon. Kalay mo, 60 debate ang kanyang nagampanan. May sabi pa nga iba na ang Biblia, halos alam niya na mula Genesis hanggang Revelation. Kaya kahit ano ang gagawin mo dyan, hindi ka mananalo dyan sa kanya. Sa mga kung saan ng lugar, nalakbay siya. At siya ang taga-pacemaker. Ito, kung may mga division, ipatawag siya ng mga kapatiran. Halimbawa, doon sa Zamboanga, magkaroon kami ng division doon. Sige, pinatawag siya. Pero ito nung nakaraan pa na matagal ito. Kasi nag-aaral ko sa Zamboanga, 1967, 68. Dalawang taon ako doon. At saka sa Bacolod, nagkaroon ng division ito. Pinatawag din siya. Kaya ang iba napunta sa YMCA. At saka sa Butuan City, mayroon din doon mga problema ng kapatiran. Kaya siya itong parang troubleshooter kung sa may mga sakyan, siya ang nag-troubleshoot. At saka inaayos niya. Dahil malawak ang kanyang kaalaman pagdating sa aral ng ating Panginoon. Kaya ang kanyang kung bilangin ang kabuuan niya na pag-alagad sa Panginoon sa loob ng 60 taon ay nagkaroon ng kongregasyon ng mga 200, kalahin mo yan. Kaya naging pinuminon siya eh. Imposible na magawa niya yan, pero nagawa niya dahil sa kanyang sistema na habang naglalakad siya, nagdadala ng magandang balita, nagpapagupit siya, yung barbero niya, binibigyan niya ng magandang balita. Kaya akalain mo, 200 churches within the span of 60 years ang kanyang pag-alagad sa ating Panginoon. Malaking bagay ito sa ating Panginoon. Ang misyonaryo natin sa Luzon, mula kay Ralph Brasiers, ang unang misyonaryo sa Pangasinan at saka sa Baguio. Dumating si Ralph Brasier noong 1948, na ginawa ang PBC. At ang PBC ay nilipat sa Baguio noong the late 50s. Kaya itong 1948 pala, question mark, late 50s pala ito, hindi sila siyon. Si Kenneth Wilkie at saka si Bob Buchanan ay dumating noong early 60s. Naabutan na namin ito. Nag-aaral kami sa Baguio. Si Doug LeCroy, Ray Bryan, Dale Chilton, ito music teacher namin. Magaling ito. Maliit lang na Amerikano ito, pero magaling magkanta ito. At sumunod na ito si Dale Chilton. At ang sumunod ay si Charles Smith, yung tumagal sa Cebu. Kaya itong mga missionaries natin sa Luzon. From Tayog to Baguio at sa ibang parte ng ating bansa. Ito nangyari. From Tayog Church, pumunta ng Pasurubio Church, nagkaroon sa Dagupan Church, at sa Season Church, sa San Fabian Church, Calasiao Church, Baguio Church, La Trinidad Church, Paniki Church, Tarlac na yan. Villasis Church, Pangasinan pa ito. Ordaneta Church, Mungkada, Tarlac to, Church. Mangaldan Church, Kawayan Church, Midtown Church, Antamok Church, Centerpoint Church, Carmen Church, Ambyong Church. Kaya marami, di ba, sa Luzon. Mula sa Mindanao papuntang Visayas. Punta na doon sa amin.
Si Jack Bilo sa Marble Church. Nagkaroon ngayon si Jack Bilo sa Cebu City Church. O doon sila kasama ni Brother Smith ito. Sila ni Brother Robin doon ang makagraduate si Brother Robin sa PBC. At mula doon sa Cebu Church, nagkaroon ito si Jack Bilo sa Tacloban Church. At naging downtown church ha, yung doon sa Cebu. At si Jack Bilo sa Tacloban. Nagkaroon ito ng eskwelahan doon, yung Liti LCC, Liti Christian College. At nagkaroon sa Palo Church, malapit din ito sa Tacloban. Liti, Palo Liti. At nagkaroon Katbaleguan Church, sa Eastern Samar na yan. O Carigara Church. Alang-alang Church. Mula sa Tacloban, may outreach sa Santa Fe Church. Sa Tacloban din galing. Nagkaroon ng LCC Church. Ito yung Liti Christian College. Na isang outreach dito sa ni Jack Bilo. Saka sa Katbalugan Church, nagkaroon ng Silang Church. At mula sa Silang, ang Dasma Church. Dito na sa Pilipinas. Sa ano yan? Dito na sa atin. Sa Silang Church saka sa Dasmariñas. Doon kinanip. At saka sa Ormoc Church. Buntok Church. Maasin Church. O, sa mga partility na ito. Kananga Church. Ito si Manuel Villanueva na kung saan hindi ito na convert. Ang buong kongregasyon na convert. Pero siya hindi kasi siya sa preacher eh. Chief moderator ito ng United Church of Christ of the Philippines. Yung UCCP. Na-convert siya sa pamamagitan ni Fabian Bruno sa Gospel Advocate. Tracts ito eh, na nakasulat. Siguro, are you sure you are saved? Baka ito ang siguro nakasulat doon sa tracts, Gospel Advocate. Kaya si Manuel Villanueva, na-convert nila ni Fabian Bruno. At nagkaroon ito ng outreach sa Tampican Church. Mula din kay Villanueva, Pagalungan Church sa Mindanao ito. Ang pinapakita dito kung ano ang mga accomplishment nila na ma-convert sila. Bitaugan, Governor Generoso, Davao Oriental. Kaya dami rin na ipundar. Claro Imrecto Church. Sa Kapaiti Church, Laguna na. Breakwater Church. Kaya Restoration Movement in Zamboanga. Ito na sa Zamboanga. Kasi marami din dyan ang sa Zamboanga. Mula sa San Ramon Penal Colony Church, o dito nakapunta kami pag linggo. Pinapadala kami ni Brother Roman dito sa San Ramon Penal Colony para mag-preach dyan at magturo sa mga kapatiran. Nagkaroon ng Baliwasan Church of Christ kung saan doon ang chapel. Doon kami nag-aral ng Zamboanga Bible College. Doon sa Baliwasan yan. Saka sa Isabela, Basilan. Doon natatawid ka pa ng bangka yan papuntang mula sa Zamboanga. Isabela. At saka sa Baliwasan, sa Maluso. O sa Basilan din ito. Church of Christ. Ang Baliwasan sa Sinunok, Church of Christ. Nagkaroon ng outlet. At ang Baliwasan nagkaroon din Lunsuran. O malapit-lapit lang ito sa Zamboanga City. Lunsuran Church of Christ. Nakapunta din kami dito ni Renato Nervis. Mag-preach kami dyan. Bacolod City Church of Christ. Mula sa Baliwasan yan. Kasi nag-graduate ng mga Montoyo. Kaya nagkaroon sa Bacolod City. Sa Rua City Church of Christ. Nang mag-graduate ang kapatid ko, si Bart Dayaw. Doon sa Zamboanga. Kaya naitayo yan sa Rua City noong Church of Christ, 1960. Mga 9 na taon ako nabautisuhan, 1969. March 19, 1969, hindi ko makalimutan yan. Diyan ako nabautisuhan ng aking kapatid. Kaya mula sa Baliwasan, nagkaroon din sa Iloilo City, 1967. 7 taon mula sa Rua City, napunta sa Iloilo City ang Church of Christ. May mga misyonero na dumating doon. Buntok South Leyte Church, doon na sa parte Leyte na yan. Saka mula sa Buntok,
mayroon pong Santo Tomas Church. Mga outreach na nila yan. Kaya mula sa Roa City, may Pan de Azúcar Church. 1968. Kaya ito ang mga nangyayari doon. At mula sa Bacolod City, nagkaroon sa Maaw Church. Kaya ang Restoration Movement sa Cavite, abot pa palang Cavite, Leslie Wolfe and the Tagalog Evangelist. Malagasang Disciples Church. Yung kay Campbell na ito na, no? O, Corporal Luis Javier, lolo na ito ni Nip. Mga Javier yan. Kaya doon pala galing ang Malagasang. Sa kay Leslie Wolfe pala ito. At ang mga evangelist. At ang Dasma Disciples of Christ. Kaya Malagasang Disciples Church, saka Dasma Disciples of Christ. At pinalitan ng Dasmariñas Church of Christ na kung saan yan na ngayon. Dati pala Disciples of Christ. At ang Malagasang Unidad Church. Ano na ito? Parang sa UCCP. Parang nagkaisa sila. Kaya tinatawag sila na Unidad Church. Ang tsaka kay Brasir na Trucks, na ngayong New Testament Christianity, ito pala ang ibinigay nila doon sa Dasmariñas Church of Christ kung bakit sila ay naging Church of Christ. Dahil dito sa New Testament Christianity, nagkaroon sila ng aral dito. At saka sa DBB and other churches around Dasma. Kaya sa Dasma pala marami pala yung mga kaiglesianan dyan. Saka sa Silang Church, nandun na. O sa Metro Manila Churches. Manila Church, simula dyan. Tapos Tondo Church. Mula sa Manila, may extension dito sa De Castro Church. At naging Santa Lucia Church. At naging Samar Avenue doon sa Manila Church of Christ na ngayon yan. Ang Samar Avenue, may outreach sa Payatas. Kay Brother Mapalo, kung natandaan natin. At mula sa Samar Avenue, nagkaroon ng outreach sa Project 8. Hindi ko alam kung hanggang ngayon mayroon pa ito. At nagkaroon sa Tomas Morato Church. Mula yan sa outreach ng Samar Avenue. At saka Felix Garlitos Group. Mula yan sila sa Samar. Yung mga Garlitos, kilalang kilala natin yan. At saka sa Makati Crossing Church. May outreach sa Cainta Church. At mula sa Makati, mayroon din sa Capitolio Church o sa Pasig na ito. At sa Makati din, nagkaroon ng Centennial Church. Yung mga Brother John Alamban. Caloocan Church. Bagong Barrio Church of Christ. Meron doon sa Caloocan yan. At mula sa Caloocan, Malabon. Meron pero ngayon parang wala na yata ito. Karuhatan. Valenzuela. Wala na rin ito sa Valenzuela. Dati si Brother Makiling doon yan nagtatrabaho. Yung Pasay Church. Nagkaroon na yan. At Las Piñas Church. Nung sa CEA pa kami yan. Naging Makati South Church. Ang ano yun sa kay Brother John na yun sa kanya na ito mga pawis. Kay Brother John kaya nagkaroon dito sa Las Piñas ng church. Kaya ang Panginoon talagang gagabay sa kanya kasi marami din siyang ibinuhis na panahon at marami siyang pawis talaga na katakot-takot bago nagkaroon ng mga matibay na mga kaiglesianan. Sa Cubao Church, meron na dyan. At saka sa Marikina, doon na kay Brother Danny Dimira. Galing pala sa Cubao yan. Saka sa Sambales, ito mga Pobliti, nandun na siguro yan. Restoration, Leslie Wolfe and Tagalog Evangelist. Galing din kay Wolfe na ito. Yung Olongapo Church of Christ, instrumental. Hanggang ngayon, nandun yan sila. At si Flora Tuan Poblete. Ito nga siguro umalis na sila dyan sa instrumental. Ang US Church of Christ, yung akapila, na kung saan ayaw nilang instrumental doon sa Olongapo. Kaya akapila na ang naging, mayroon doon sa Olongapo yan. At saka mayroon din instrumental.
Kaya mula kay Flor at kay Juan Pobiti, nagkaroon ng Kalaklan, Church of Christ. Mula sa US, yung Church of Christ na akapila, na may outreach din sa Kalaklan. Saka yung mga Amerikano at Pilipino na misyonaryo. Nagkaroon sila ng pagsama-sama na. Ito na, Subic, Barito, Cabalan, Calapandayan, San Narciso, San Felipe, San Antonio, San Marcelino, Iba, at saka marami pa. Kaya yan ang mga restoration movement doon sa Zambales. Sa Pampanga naman, Kalaklan Church of Christ. Dito pala nasimula sa ang Pampanga. Nao, Mexico Church. Mula pala sila sa Kalaklan. Tapos San Fernando Church of Christ. Mula sa Kalaklan, mayroong outreach sa Lubao Church of Christ. Outreach pala ng Kalaklan yan. At saka yung sa San Fernando. Clark, yung Air Force Base Church of Christ. Hanggang ngayon, nandun pa yan. Maribilis Church of Christ. Sa Cebu naman, Restoration Movement in Cebu. O Downtown Church of Christ. Yung simula nila dyan sa Cebu. At saka sa Mactan Church. Outreach ito siguro ng downtown. Talamban Church. Uptown Church. Ang Talamban, may outreach ito sa Binaliw Church. Mayroon pa isa dito sa Mandawi Church. Galing Talamban pala ito. Outreach nila. At saka yung sa Uptown, sama-sama sila sa Banilad Church. Yun ang sa Cebu. Saka Mountain View Church of Christ. Sa Cebu din pala ito. Kung saan si Badel Makiling, dito dati nakasign. Sa Downtown Church of Christ, yung Barili Church. Sa Cebu pa rin ito. Saka sa Uptown o sa Mactan, mayroon dito sa Consolacion Church. Galing pala yan, outreach pala yan ng Mactan Church of Christ. Ang Uptown Church naman, mayroong outreach sa Labangon Church. Ang Downtown, mayroong outreach sa Danao Church. Magkatabi-tabi na lang ito sila. Ang Mactan Church, nagkaroon ng Talisay Church, outreach ng Mactan. Saka sa Tayod Church, mula sa Mandawi, outreach din nila. Ito, Restoration Movement in Negros, Occidental and Panay Island. Bacolod City Church, nagkaroon sa Maaw, mula sa Bacolod, nakapunta sa Rosuriaga Church, at naging YMCA dahil may problema. Kaya umalis sila doon sa Bacolod City Church mismo na pag-ari ng church. Umupa sila sa YMCA. Saka nagkaroon ng Cadiz Church outreach sa Tayasan. Sina Dudoy Samyon, doon na yan. Saka sa Kabangkalan. Saka doon sa Mabini Street Church. O dami, palipat-lipat kasi ito sila. Orwa City Church of Christ. At saka sa Iloilo City Church of Christ. Mula sa YMCA, may outreach sa Bago City. Mga Montoyo na ito, ang outreach nila. At saka sa Tayasan, sa Himamaylan. Sa Rizal State, lipat naman sila. Kasi hindi nga sila magka-intindihan. Kaya marami ang Juliana Heights. Ito nakapunta ako dito, sina Alvin Luther dito. Juliana Heights, pero nagbago naman ito. Iba-iba mga katuruan. Kaya ano pa nga gagawin natin, ibalik. What more do we need to restore? Kasi tapos na. Kaya magsimula tayo sa pag-ibigan o sa pagmamahalan. Kasi ang pinakamalalim na pag-ibig sa bawat isa, dahil mayroon tayo mga pagkabahabahagi, ay kailangan laliman pa natin ang ating mga respeto o ang ating pananaw sa bawat isa. Huwag tayong maging malaki. Huwag nating parang hindi na natin minamahal ang bawat isa. Kasi iba't ibang opinion tayo. Iba't ibang opinion. Kaya ang opinion ko, hindi mo maging opinion. Kaya magkagulo-gulo. Kaya sabi ng Panginoon, di ba? 1 Corinthians 1, chapter 1, verse 10, na walang dapat pagkabahagi. Kundi mag-isa tayo ng pag-iisip. Mag-isa tayo ng aral. Walang pagkabahagi. Ayaw ng Panginoon yan. Dahil ang pinakamalalim
na ating pagmamahal sa mga nawawala, yan ang misyon ng Panginoon, di ba? Kaya ating gampanan yan. Gayahin natin ang pinominal na si Laureano Bilo na ang pagdala ng magandang balita ay walang hinto ito. Kundi patuloy tayo sa ating mga gawain. At ang mga nawawala, ipasok natin, dali natin sa loob. Dahil iyan ang ating mga dapat gawin. O dito lang po nagtapos ang ating pag-aaral sa Philippines Restoration History. Kaya kung may mga katanungan kayo, pwede natin bulay-bulayin yan. Okay, thank you. Brad. Gusto ko lang sabihin na yung phenomenal preacher natin ay nakasama ko ng ilang araw. Mabuti Brad, nabutan no? Oo. 2 location doon sa Cotabato area, Lambayong, kung saan ay nagkaroon ng debate. Field work ko, nagka-debate doon, siyang humarap. And then pangalawa, doon kami sa Surigao, yung mainit na nasapan kanina, lesson. Mainit kongregasyon. Nakarating siya doon, siya nagpasimula din doon. Mainit, Surigao del Norte. So maliit pa ako noon, naririnig ko na sila yung grupo niya. Brother Bello, Babso, Alegre, Fontanilla, Saldito, Bruno, Fabian Bruno, yan. Yung lolo namin, parang sila yung naka-convert yung grupo nila. Yan. Halos kaedad nila yung lolo namin. Kaya parang bahagi tayo ng kasaysayan ng church doon sa Mindanao. Maganda yun, talaga mga matibay sila dapat gayahin natin. Ninindigan natin. Yung nabanggit na Kalanawi, doon ako Kalanawi? Doon ako lumaki. Pero noon, wala pang simbahan sa Kalanawi, pupunta pa kami sa bayan, yung Takurong. Doon pa kami sa samba. Maliit pa ako. Malapit lang naman, Brad, di ba? Medyo malapit lang. Pero nung mga panahon na yun, na wala pang ganong masakyan, malayo na yun. Alam mo, ang kanilang ginawa talaga, magandang i-improve para sa atin. Inaabangan ko, Brad, yung Muntinlupa eh. Wala, di na nabanggit eh. Hindi na inaabot ng kasaysayan. Hindi na. Yung gawain natin sa Pasay hanggang Las Piñas nga lang eh. Hindi na naabot. Hindi na Las naabot. Piñas, period. Nagkaroon ng period. Hindi na naabot na sa Lawag. Adalayan. Alam ko, yung lupa, galing ng Alabang. Sumukod si Brother Gil. Yung Alabang, mga nagsimula doon, galing sila ng Central Manila, Nakpil. Sila Brother Sid. Brother Duming, galing sila ng Samar Avenue. Okay. MMCC. Galing Hindi ko lang alam kung sinong tao na. Yung MMCC o yung Manila Instruction? Ang MMCC, 1968. Nauna kasi nandiyo sila Brasiers eh. Diyan sila nag-umpisa, sila Brother Brasiers. Ang Manila, nag-umpisa sila sa yung tinatawag nilang temple, ano yun? Masonic Temple sa sa Manila. Si Uncle Felipe Cariaga naging preacher nila. Iko-correct ko pala, yung si Brother Sid Kaiton, kasamahan nila pala doon sa Manila Church of Christ. Uncle Felipe Cariaga, magkakasama pala sila. Pero nakarating din ng Samar Avenue si Brother Sid Kaiton.
Oh. May clear tayo, may clear view tayo about restoration Yan si sa Sister Pilipinas. Rose, product yan ng Ramon. San Ramon. San Ramon. Oh. Oh, doon kami. Mga Mendoza doon, Mendoza. Oh, lolo niya yun. Sa San Ramon Rose, Sister Rose, doon kami palagi sa paglalinggo. Nabutan niyo po si Lolo ko, si Lolo Gumersindo Mendoza. Isa rin siya yung sa mga, doon sa parang warden sa doon sa kulungan. isa siya agricultural siya yung kanyang yung kanyang sa yung mga anak niya na babae, Yan. Si Marta, isa sa mga anak niya. So isa rin siguro siya ng mga nagano doon sa San Ramon, ang lolo ko. Marami sila doon sa mga yung mga empleyado ba doon sa San Ramon Penal Colony. Penal Colony. Mga sila Church of Christ, kaya lang hindi natapos lang yung ng doon sa San Ramon nung wala na si lolo, natuloy pa ng mga uncle ko, yung mga kapatid ni mami, pero namatay na sila, wala na sa San Ramon yata sa Baliwasan na lang. Tapos sa produkto rin ako ng Baliwasan, doon kami, Baliwasan Church of Christ, doon kami nag-elementary, yun. Hindi yata na-touch. Kasama namin mga anak sa Aguilar, sila. Sina Brother Almonte doon sa tabi ng simbahan. Opo, Brother Almonte, Talaver. Talaver. Mga Tahores, yun doon. Tahores, opo. Mga Valdez, yun sila. Puntanilla, ganun. Puntanilla. Alegre. Ibang Fontanilla yung sa Zamboanga, iba rin pala yung sa Central Mangilala. Hindi sila related. Parang hindi. Tapos yung sa Samar Church of Christ, nagkaroon ng Katipunan Church of Christ. Hindi nabanggit. Isa rin kami hindi na nabanggit kasi. Oo, tapos Katipunan, bumalik ulit sa Samar. Kasi nagkonti ang nagkonti na Pumuti ang Samar. wala na rin kami doon. Yung grupo, balik sa Samar. Kaya Brad, yung mga may edad na. Ano Brad, Brother Melchor? Brother Armel. Mayroon lang ako itanong doon sa sa surprise crusada ng 2001, no? Yung doon sa introduction mo pa yon na Pentecostal, no? Di ko lang alam from the start doon sa krusada kung Pentecostal. Pero nung dumating ako, noong 1995 ako nabaptize diyan sa Church of Christ Instrumental, October 29. Ay against kami doon sa sa speaking of tongues. Di ko alam kung speaking of tongues ba yan o Pentecostal ba dati ang krusada. Kasi almost 6 years din ako diyan bago ako napunta dito sa Kapila. Totoo na ang mga products, ang mga pastor doon ay galing sa Manila Bible Seminary. Sa sa Tichis, Quezon City. At yung preacher natin sa Saipan ngayon, produkto yan doon. Kasi from pastor din namin yun sa instrumental, no? Ngayon, totoo talaga tama yung 2001, 1901, dahil pag 2001 nang umuwi ako, nag-centennial doon anniversary sa Rosada. So, sino ba yung Amerikano doon na tinanggal? Mari, siguro, kay totoo. Yun si Leslie Wolfe. Tinanggal sa Wolfe. Totoo yung turo diyan sa instrumental ay open membership. Kasi kami halo-halo kami. Mayroon kami Methodista. Mayroong GIL. Kasi kung siguro ngayon, kung ako'y nandoon ngayon sa puntong ito, hindi ako papayag ng ganoon. At di kami mag-rumble-rumble, maghalo-halo doon kasi dapat i-consider lang talaga yung member ng body of Christ, yung after baptism. So parang hindi pinagdidiinan yun ni Brother Boyet kasi nga siya, graduate nga siya doon nga siya nag-aral ng associate sa Manila Bible Seminary.
parang emergency nga lang yung kanyang pagpaaral namin niya sa kanya doon dahil iniwanan kami ng legitimate pastor namin para kami mga sisiw doon. Kaya pinadala namin siya doon. May recommendation kami galing Guam. So, open membership talaga kung nangyari. Pero ang inano ko lang, di ko alam na kung baka nag-start silang ang Pentecostal. Pero pagdating ko 1985, wala di kami ganon. Against kami doon at na-topic nga namin minsan yon na hindi kami nag-speaking of tongues. Ang ano lang doon, mayroon, bukod sa instrumento, mayroong, yun nga, open membership, makapag-participate doon ng sa Lord's Supper, giving, even sa announcement ng after worship, pwede yung mga hindi talaga legitimate member, yung mga walk-in ano lang, worshiper. Yan nga yan ang hindi maganda talaga. Kaya marami pag tuwing linggo dahil pasok lahat eh. Oh. Open kasi Brad, open. Binibigyan ng participation sa worship. Pwede kang sumali sa music team, pwede kang magbigay ng special number as long as na consider as ka nagsasamba ka doon. Pero hindi talaga legitimate na naidagdag siya sa body of Christ kasi hindi naman baptized pa. Okay, man. Ano mo, Brother Romel, sa internet, i-search mo yung Church of Christ sa Cruzada. Nandyan sa internet. Ang symbol nila, yung parang tongues ba na parang torch na may dilang apoy. Parang Pentecostal nga pag anong mangyari. Pentecostal, yung kaya i-search mo, yung logo nila, may torch na parang may dilang apoy. Saka may kumbo, may instrumento. Nandun, kasama doon sa Manila Bible Seminary, kasama sa kwan yun, lesson yung instrumental. Kaya pag graduate ka doon, musikero ka na rin. Kaya pag i-deploy ka, ikaw na rin magtuturo ng ano doon. Una-unahin kagad ng paglaanan ng pundo, yung mabuo yung music team. So kayong mga mahilig magkakanta-kanta na hindi naman talaga membro, madala lang ng kasama, ma-invite na sumama, wala na, membro na. Walang hindi naturuan sa step of salvation, the significance of the baptism, wala na. Pero nandyan pa rin yung building nila eh. Nandyan. Binadala ko niyan, Brad. Malaki yung building nila. Iwan ko kung sa kanila yan. Parang Iglesia ni Cristo talaga yan, Brad. Nga may tulis dun sa taas. Oo. Pero Iglesia ni Cristo nakalagay, tapos Church of Christ. Oo nga. May pangalan nga, Iglesia ni Cristo. Oo. Tapos may information ako, Brad, na noon sa Cruzada, yung sa umaga, instrumental. Pagkahapon, non-instrumental. So mayroon pa namang sumasamba dati dyan na hindi instrumental. Kaya nga ayaw yung mga matatandang sumamba sa umaga eh. Dahil sabi na, mamaya na tayo, kaya nag-Il Shaddai pa sila ngayon. Il Shaddai. Delikado pala doon. Open membership pala sila doon. Open kami noon. Kaya pasok ako doon. Hindi naman po bautismado pa una eh. Pero naisama ko kagad sa music team. Kasi gitarista. Tapos may kumakantang mga Bing Rodriguez. Music minded ka eh. So, maganda mga. So, Brother Melchor, ito ang last lecture mo para sa restoration. So, usap tayo ulit. Tamang-tama kasi meron akong nini-negotiate na Amerikanong teacher, Brother Emil, meron ng English teacher. Pwede rin siya sa pwede rin siya sa Bible subjects. Hinihintay ko na lamang kailan mag-umpisa. So dahil magtatapos na si Brother Melchor, baka gawin na lang natin na February.
ang next na semester. Okay, Brad. Pero si Brother Bert, baka magtuturo pa rin siya bukas. Pero sabi niya, pagdating niya, darating sila February 14. Darating siya ng Manila mula sa Davao. Gusto niya mag face to face. Oh, maganda kayo. So i-update ko kayo. Either Tagaytay or Salawag. Salawag, oh. Mayroon siyang sinasabi na parang make-up classes. Hindi ako sure kung magtuturo pa siya bukas at saka next week. Pag nagbiyahe siya siguro mahirapan na. Baka sabi niya, pag biyahe niya, walang klase, pero pagdating niya rito, mag face to face tayo. Ayan, ang ating update. So, appreciate ko yung lawak ng research ni Brother Melchor. Pero Brad, yung Mindoro, nabanggit? Parang nabanggit yung Amerikano na nanggaling sa Hong Kong. Ayaw nga pala. George Benson. Sabihin po, Brother Melchor, hindi lang isang source ang pinanggalingan ng research nyo, iba-iba. Iba-iba, Brad. Kailangan, yan, sunog kilay talaga. Pagkahanapan siya ng source sa... Hanapin mo talaga yan sa mga story. Ay, totoo yung lolo ni Sister Rose ay prison guard. Yan ang sabi sa akin ni Sister Lucindang. Isa sa Buanga, Brother Melchor. Prison guard plus na siya sa agricultural, doon ko na nabutan lolo ko. Pati mga uncle ko. Doon Saka yung tatay ni Brother Bobby Blen ang nagpabaptize, ang nagka-convert talaga si Laureano Bilo sa CI. Kaya lang tumagal na daw, hintay sila mag-worship sila. Lumagpas na sa oras, 2 oras, 3 oras na wala pa rin si Brother Laureano Bilo. Yung pala nakarating ng buog, nakatulog sa bus. Pagbalik na naman niya pagbalik niya sa CI, napunta na naman siya ng Vitali, na malapit na sa Bogas. Talagang nakuha na siya. Parang nagtugig na lang yung memory niya. Anong later part na ng buhay niya? Ito, ang huli na. Brother Belo, nakarating hanggang Butuan City, hanggang Cagayan de Oro. Pumindra ng mga Belo Grabe, no? Ang daming na church planting. Almost. Ang ganda ng kasi relate kasi pati sa Kidapawan, yung mga nababanggit na lugar, sa Mlang, sa Cotabato, sa Midsayap, mga Takurong, mga ko na yan kasi magkakalapit-lapit lang sila, sunod-sunod lang sila na taon sa sa Kidapawan hanggang Cotabato pa nag-travel ng Cotabato. Tama yung 200 congregation, lagpas pa nga daw sa 200 congregation ayun sabi ng iba. Pero kung yan. Yung anak niya, si Brother Jack Bilo, nagsimula sila sa Marble. Anak niya pala yan, Brad? Buhay pa, Brad. Nagsimula siya sa Marble, pero naglipat sa Cebu. Siya ang unang sa Cebu. Siya ang nagsimula sa Cebu. From Cebu, siya naman ang nagsimula sa Tacloban. Hanggang ngayon, nandun siya sa Tacloban. Kaya yung report tungkol sa Tacloban, siya yun. Okay, no? Gandang history. At least, something idea. Pero putol pa yan, to be developed pa yung one. Dugtungan pa natin. Yung iba, yung mga bago, tinadugtong. From Las Piñas, Brother June. Tuloy-tuloy na. Sa Cavite. Las Piñas to Dreamland. Talawag. To Taguig. To Makati. To Pasig. Parang yung Pasig na nanggaling sa kona. Okay. Wala nang dagdag.
Parang Magko-closing lahat ng tayo. ano ni Brother, parang lahat ng ano ni Brother Jun napuntahan namin eh. Pag Ah, saan si Oo. Brother Jun, pupunta kami doon kasi dati pag kumakanta pa kami, Kuya, mayroong ano, alas 3, punta tayo doon si Brother Jun. Parang lahat ng ano yata namin, nasamahan namin. Si Brother Jun. Oo, so siyempre. may panghapon eh kasi yung una umaga, yung mga bago yung panghapon. Hapon. Closing Maganda. tayo. Para nagre-reminisce na tayo eh. Oo Brother nga Jun, eh. parang lumabas si Brother Jun eh. Oh, may plano ngayon sila Brother Jun sa si Brother Richard mag church planting sa ano yung pangalan ng lugar niyo, Brad? Next year. Alapan. Alapan. Oh. Makalapan. Oh. Yung secure, sir. This year yun, this year. Hmm. Itong taon na to ang Sikihor. Hindi Sikihor. Kwan lang yun. Ay, tama, Sikihor. Ay. Antique, Brad, hindi Sikihor. Sorry. Hindi para Sikihor. Antique. In-advise ko pa naman doon sa pinsan kong Ay, sayang. Sorry. Antique pala. Panay Island lang yun. Panay Island pala. Oo. Hindi pala yung Sikihor. Then next year, ang Kalapan. Si Brother Ramon, no? Lumabas din. Hindi kasi nag-a-attend ng meeting kasi. Brother Romel eh. Brother mo na. Hindi kaya hindi alam ang mga plano eh. Huwag mo na kasama yung meeting. dito sa Kabago-bago lang, umaatake na, oh. Kuwan lang yan pampagising. Para matauhan. Kasi kung lahat tayo hindi mag-attend, walang na meeting. Wala na. Saka na lang yung meeting, Brad, kasi ito tayo sa ang lapit-lapit mo na. Hindi bago ka sa bago mong sasakyan kasi. Oo, nandun, punta na naman tayo doon. Mag-closing na tayo, mag-closing na. Si Brother John ba bakasyon pala si Brother Bert? Oo. Anong pizza ba ang kuha niya? Uwi niya? Hindi mo narinig, hindi ka sumasali sa meeting. Hindi ka updated eh. Hindi kasi nakausap ko lang siya kanina, Angel Radio, hindi siya naglagay ng date pa eh. Next month daw. February 14, dating siya sa Manila. February 14. Oo. Baka mag-seminar nga tayo eh. Seminar tayo, love courtship. Sa anong mga itinerary Wala, hindi pa siya sure. Davao muna siya. Davao, may kasal doon. Davao. Davao, Cotabato, sa lugar ng misis niya. Taga Davao yan si Miriam? Hindi, taga Kanyan, Cotabato area. Sasama ako doon pagkapuntang Davao. Talaga. Oo. Taga doon yan sa may... kasi ako February rin eh. Uwi ako sa probinsya. Sa Dreamland ka sumama, Brother Mon. Malayo pa yun sa iyo Cotabato area sila eh. Dadaan pa yan muna sa nila eh. Ayaw nga dadaan pa muna sa Bacolod yun. Malamang dadaan pala Dadaan muna yun. Tapos pwede na yung magruro na lang siya doon, malapit sa Cebu, dadaan Cebu tapos Cebu, Mindanao, mas malapit. Si Mrs. niya dating sumasamba yung sa Takurong Church of Christ. Magaling umawit yun, si Miriam. Classmate ng ate ko. Yun. Hintayin natin. Siya eh. Nagpaalam na kasi sa sa Angel Radio next month eh. Nagsabi na rin siya sa akin. Pero baka bukas, magtuturo siguro siya bukas kasi last week sana na brown out lang. Oo, kasi tuwing Sabado tuloy pa rin ang turo niya sa Tondo eh. Hindi siya absent sa Tondo eh. Basta may kuryente siguro siya. Oo. Nung linggo, kahapon wala lang siya kahapon sa Tondo. Bukas tayo ulit magkwentuhan. Brother Jun na hindi daw siya makaguest sa anniversary ng AS dahil komplikado daw schedule. Yung sa wedding sana yun. Buti na lang may naalala ko isa pang member ng radio program na si Jose Sandaan.
Si Brother Edwin, Erwin. Ah, Siya na pinalit ko. ayun, oh, nabanggit nga niya yun, oh. Oo. Oh, Brother Ryan, pakilid mo ng closing prayer natin. Okay po, sige po, manalangin po tayo mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, sa inyo pong kabutihang loob ay niloob mo na matapos namin ang pag-aaral na ito mula po sa panguna aming kapatid na Melchor sa lahat po ng kanyang pananaliksik upang matuntun ang paninimula, O Diyos, ng iyong iglesia sa dako ito sa aming bayan. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sapagkat inihatid mo sa amin ang Santong Ebanghelyo pang makilala namin ang katotohanan at matunghayan namin, O Diyos, ang kaluwalhatian ng iyong iglesia sa kapuspusan at buong kabanalan nito, O Diyos. Mula sa panahong ito na aming kinaroroonan ay nakapanumbalik kami kung paano, Panginoon Diyos, ang iyong mga banal na salita ay nagsimula sa aming bayan. Salamat nga po, Diyos, sa lahat ng mga taong ginamit mula sa mga apostol, kung saan, O Diyos, kami ay kabahagi sa kanilang pananampalatayang pinagkalo mo, Diyos, na hanggang sa mga oras ito ay natamasa namin ang pagpapala ng iyong kaligtasang pinagkalo nag-iisang iglesia. Lalo tigit, O Diyos, lahat po ng aming mga pananaliksik patungkol po sa pananatili sa katapatan ng pananampalataya ng iyong mga lingkod ay lubos namin pinagpapasalamat na binilang mo kami para sa kabuuan ng iyong iglesia sa iba't ibang mga dako. Inihiling po namin, Panginoon Diyos, na pangunahan mo ang iyong mga lingkod ng iyong iglesia sa iba't ibang mga bayan at bansa. Nanawa ang kabuuan ng iyong iglesia ay umabot sa buo nitong kapuspusan. Bago pa man po, O Diyos, kami ay abutan ng iyong pagkatawag sa amin sa pangwalang hanggan, ay tulungan mo kami, O Diyos, na maging ganap, maging banal, pang-araw-araw, maingatan namin ang aming kaluluwa, katawan at espiritu, hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoon, O Diyos, ay maging handa kami sa pagharap sa iyo. Nawa, Panginoon Diyos, habang kami nasa balat ng lupa, di lamang manatiling aral ang iyong mga salita at maging kaalaman, bagkus o Diyos ay maging karunungan sa bawat isa sa amin ay aming maisabuhay ang iyong mga tinuturo hanggang sa mga susunod na henerasyon ay may pagpatuloy namin ang koneksyon, ang relasyon ng bawat isa sa lahat ng iyong mga ninanais na maligtas, sa lahat ng iyong mga ninais na maglingkod sa walang hanggan. Salamat nga po, Diyos, bilang kami sa iyong mga tinawag at tumugon sa panawagan ng kaligtasan. At isang kagalakan, O Diyos, na mapaglingkuran ka namin, kabilang at kasama ang aming mga kapatid sa iba't ibang dako. Mula sa pinakabata at pinakamatandang bilang na edad sa panahong ito, O Diyos, pinadakila ka namin. At pangunahan mo po kami at patuloy na gamitin. Ihatid kami, O Diyos, sa mga taong naghahanap ng katotohanan at ng kaligtasan. Tulungan mo kami, patuloy na may buka aming bibig, na may katapangan, patungkol sa iyong nag-iisang iglesia at sa iglesyang naghahatid, O Diyos, ng iyong santong ebanghelyo na nagliligtas sa aming mga kaluluwa. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming pagkukulang, pagkakasala. Tulungan kami maging mapagpatawad sa lahat ng mga tao nagkasala rin sa amin. Pagkalooban mo kami ng payapang magdamag at ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan at anumang sakuna. Lahat ng dalangin, papuri namin, O Diyos, pinabalik namin mula sa pangalan ng aming manunubos, ang aming tanging tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Amen. And good night, Brad Melchor. I miss you. Good night, everyone. Thank you, Brad Melchor. Oh, good night, good night. Good night, good night. Good po. I miss you, Mel. Mel. Mag-attend ka naman sa meeting, Romel. Good night na.